Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Wala akong maisip na pwedeng i-content eh. So, mag-freestyle na lang ako, no? Ah, basa na lang tayo ng comment tapos sagutin natin kung ano yung nasa comment. So, unang comment. I-refresh ko baka meron pumasok. Diba? Araw-araw ito yung nababasa kong comment eh. Sabi nito, ni Angeli na ng gusto? Angeli na inggit ka kasi. Inggit. Madalas ko naman mabasa yan, yung inggit na yan. Inggit ka kasi. Timestamp 4503, Proverbs 19:20. May the force be with you, sabi ni Marites Matos. Baka naman pusang naglalampungan hindi sanggol. Ito yung kay Knight Rider. Sabing ganon, ito yung kay FLM. Hayes, ganyan talaga ang tao kapag makakahawak ka ng maraming pera. Hambog na, pero nakakahiya di naman sa kanyang pinaghirapan. Kaya good luck na lang, karma, paulit-ulit yan sa'yo. Yung kay FLM, wala. Ngayon, hindi niya na daw kilala yung yung nagpautang sa kanya. Meron na naman ako napanood na response niya doon nung na-expose yung naniningil sa kanya. Nung una, sinasabi niya babayaran niya daw pag tutulungan niya daw pala yung term. Now, nung na-follow up siya, hindi na daw niya uli kilala yung nagpautang. Bahala na kayo dyan kay FLM. O si Angelina Ngusto naman. Sabi niya ganun sa akin. Ito video ni Kuya Red. Alam niyo yung yung may multo na buo. Ito yung sabi niya. Inggit ka lang siguro kay Kuya Red. Sama ka nga sa kanya doon sa Black Lady House para alam mo kung ma-experience mo doon. Huwag kang inggit pikit. Sabi kong ganun, pinuntahan na ng iba yung Black Lady House. Pumunta na sino pumunta doon? Si Kigs TV, yung dalawang taga Luzon, si Black Sheep, tsaka si Noriel, si Master Gala, pumunta na rin doon. Walang nangyari di ba? Pinuntahan na nga, tapos sabi nga, hindi ikaw ang pumunta o doon mag-isa para alam mo, Bungo TV, mag-vlog ka doon, pakita mo dito, ikaw lang mag-isa. Hindi, ano bang pagkakaiba nung mag-isa sa madami? Nung nagkakalabugan nga sa Black Lady House nga, isang barangay sila dun. May ano pa ba yon? May ganyan din ang, alam mo, hindi rin namin maintindihan yung nung nag-call sa challenge ni Donsky na pumunta si Ma'am Nimpa Bartolome. Alam mo yung sinabi ni Donsky doon, hindi daw magpapakita daw kung marami. Bakit isang barangay sila na pumunta dun sa nagpapakita doon sa kanila? Inconsistent kasi yung yung dahilan 'Di ba? Bungo TV para malaman mo legit yung sa Black Lady House. Para malaman ko daw na legit yung Black kasi nga malayo pa lang sila, may kalabog na ano pa kaya kung ikaw ang pumunta doon. Inggit ka lang siguro kay Kuya Red kasi madami na siyang subscribers niya. Hindi katulad mo na hanggang dyan ka lang, naiinggit ka kasi. Lunod na lunod ako doon sa inggit no? Sabi ko gano'n, hindi naman kasi yung lugar din ang problema. Yung video kasi ang peke. Hindi yung lugar. Sabi niya gano'n ulit. Mas bobo ka kung maka-fake ka, wagas. Natatawa ako sa content mo na puro inggit lang alam. Hindi ka naman pinakikialaman nila Mag-focus ka sa vlog. Ba't ikaw nakikialam ka sa akin? Replyan ko nga to. Ba't ikaw nakikialam
sa akin. Hindi naman din kita pinakikialaman. Kapag ikaw pwede, ako hindi. Di ba? Nakakatamad na rin mag-reply, pero kailangan di ba? Hindi ka naman pinakikialam nila Mag-focus ka sa vlog, hindi yung puro inggit ka lang. Hayaan mo sila vlog nila yan Bakit ka nangangialam mag-vlog ka ng iba? Kaya manghusga ng iba, puro inggit lang. Ito naman isa, sabi nga nito isa, God of War Gaming. Natatawa ako kasi hindi mo na-experience Belat, inggit ka lang. Ako na-experience ko na yan sa bahay na inuupahan pa namin. Ikaw hindi, kawawa ka naman, masira. Sabi ko, kasama ko si Ed Kaluwag doon sa niya. Na-experience ko na din yan. Tumakbo nga ako Yung ito yung katulad nito, natatawa ako kasi hindi mo na-experience Belat, inggit ka lang. Ako na-experience ko na yan sa bahay na inuupahan namin. So, implying na yung na-experience, yung paranormal, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung video. Paulit-ulit na lang tayo dito, men. Video ang pinag-uusapan natin dito. Video. Hindi yung lugar. Kasi yung Clark Abandoned morgue na yan or hospital, haunted talaga yan. However, yung video kasi ang pinag-uusapan, hindi naman yung lugar. Na-experience na din may nag-experience ni Master Gala saka wag magmaskara. Pakita mo yung mukha mo, bakit ayaw mo mapahiya kaya nagtatago ka sa maskara. Maskara. Ito yung ito yung kay Boss Vino yung fake na paggalaw ng rocking chair. Ito yung kay Boss Vino. Sabing gano'n ni ano name nito? Sides Row 2 'Di ba ito sabi niya? In my own opinion, you cannot prove something real or fake not unless you go through a certified facts check. Certified facts check. Obviously, there were a lot of certified liars these days or since technology is made available. But if you judge someone by just editing the video, I don't think sabi niya, pero sabi niya dito, I don't think that's a base of genuinity. Ito medyo nahilo ako doon sa statement nito. So ang pagkakaintindi ko dito, sir, ang sabi mo dito, hindi daw mapoprove something real or fake unless you go through a certified facts check. Obviously, there were a lot of, medyo nahilo ako dito So parang ang sinasabi niya dito, hindi daw mapoprove kung real or fake ang isang bagay. Unless na mag-go through ka doon sinasabi niyang certified fact check daw. Obviously, there were a lot of certified liars these days or since technology is made available. But if you judge someone by just editing, actually hindi naman yung editing ang ginajudge dito Maraming factors, kung napanood mo yung video ko, sir, maraming factors ang ginawa kong basis. Unang-una yung editing, nagkaroon ng cut bago gumalaw yung rocking chair. Maipi-play pa ba ulit natin yan, yung video na yan? Sige nga, para ipakita. Panoorin nyo na lang yung video ko, yung Boss Bino Certified Fake. Tinatamad na ako Tinatamad na. Nakakatamad kasi, I feel down kasi ngayon. Diba? I'm so sorry po, mga kababayan ko. Hindi lang kasi yung base sa editing ng video ang binasihan ko. Kung ikaw ay nakikinig ka doon sa video, pati yung fact na andali mo makamove on habang nangyari yung kababalaghan na yon, 'di ba? Kaduda-duda yon.
Hindi ka kasi nakikinig eh. Ang inakita mo lang sinabi, ang inanodang nag-cut bago nag-rock yung chair. Actually, that itself, yung cut na yon bago mag-rock ang chair, may pagdududa ka na dapat dun eh. May pagdududa ka na dapat. At tandaan nyo ang ating dinidebunk dito ay paranormal. By default kasi, by default ha, lahat ng paranormal, kaduda-duda, by default. 'Di ba? Hindi naman ito yung hindi naman ito yung video na kung sino yung nagnakaw kasi may facts talaga behind nun eh. Pag ang senaryo natin ay halimbawa titingnan natin yung video kung ninakaw niya ba talaga yung cellphone o hindi. 'Di ba? Kasi pwede naman mangyari, ninakaw niya talaga yun. Pwede namang may dahilan kung bakit niya kinuha yung cellphone na nakita sa video. Siguro kinuha niya yung cellphone para itago niya, baka mawala. 'Di ba? Pwedeng 'yun ang dahilan niya. Ibang-iba kasi ang paranormal. Ang paranormal kasi kahit kailan unusual 'yan eh. Hindi naman common 'yan eh. Kaya by default, lahat ng mga paranormal na nangyayari, kaduda-duda talaga. No, shout out kay Olivia. Olivia, kamusta ka na? Kauuwi lang ni Olivia. Nasa na nga ako? Nawala ako tuloy. Hindi, ang paranormal kasi, nandun ako na in-explain ko yung paranormal. Ang paranormal kasi, by default, talagang kaduda-duda yan. Kasi ang hirap i-prove ng paranormal eh. So kung hindi mo ako mabibigyan ng substantial evidence or substantial na support do sa claim mo, malamang hindi ako maniniwala talaga. Parang ganito lang yan eh. Alam natin, by default, si Santa Claus ay hindi naman talaga totoo. Tama ba ako? Or kukontra kayo? Ngayon, may claims na namataan si Santa Claus. Kumalat. Alam naman natin talaga na by default si Santa Claus ay gawa-gawa lamang. Hindi totoo. May claim na ngayon, para kami maniwala sa'yo dahil nandito kami sa state na hindi naniniwala eh. Kasi yung claim mo, hindi yan natural. Uncommon yung claim mo. O hindi na lang si Santa Claus, Halimbawa, may nakita ka lang na dragon na lumilipad sa ere. 'Di ba? Alam naman natin na hindi naman na nag-i-exist ang mga dragon. Maybe noon dati, 'di ba? Pero ngayon wala nang dragon na nag-i-exist. Kaya by default, yung claim mo hindi totoo 'yan unless mabigyan mo kami ng Ganun dapat nagwo-work ang isip natin pagdating dito sa paranormal. 'Di ba? Bigyan mo muna kami ng kung ang bibigyan mo kami yung edited na video na nag-cut bago nangyari yung rocking chair, hindi solid yun para paniwalaan ka namin. Malamang nasa fake category ka nun. Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo dito, using your stupid logic, by default, kailangan ba nating paniwalaan na totoo yun? Sabi ko, how dumb naman. Mismong gumawa nga ng video, hindi mapakita yung raw footage. Kasi dapat, pag may kinlaim kang paranormal, automatic na dapat sa isip mo, pagdududahan ka na yan. Kaya bigyan mo kami ng evidence na masasatisfy kami do sa claims mo. Sabi ko, diyan napapasok yung common sense na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron kasi tayong common sense eh. May common sense tayo. Yan ang minsan kulang sa mga audience eh. For example, ganito, sasabihin ko sa inyo, makikita nyo dito, tong cutter ko lumulutang, Nakita nyo ba yung cutter ko lumulutang? Naniniwala na ba agad kayo doon? Hindi nyo pa nakikita yung kabuuan ng cutter na hawak-hawak ko lang? Pero pinapakita ko lumulutang yung cutter lumulutang. By default, hindi ka maniniwala doon. Using your common sense, yung common sense gagamitin natin, ay malamang hawak ni Bungo yan na ginaganon-ganon lang sa camera. 'Di ba? Kahit hindi mo pa nakikita yung katotohanan dahil magtataka ka, mamaya biglang tinaas ko yung kamay ko pero yung cutter lumulutang pa rin. Pero using your common sense, ang unang iisipin mo kasi doon, hawak-hawak ko lang to. Kahit hindi mo pa nakikita yung kabuuan. Ganon kasi nagwo-work ang common sense ng tao.
Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin? Kailangan pa bang idaan natin sa madugong ano yan? Madugong pagsusuri yan? Yung pagkakaroon ng cut bago gumalaw yung ano? Hindi pa ba nag-ring sa utak mo na ano na yon, na kabulshita na yung video na yon? 'Di ba? Every time na lang na may mangyayari nagbo-burp or nagra-rocking chair yung ano. Panoorin yung video ko doon kay Boss Bino. Biglang magka-cut. 'Di ba, men? Tapos sabi niya dito, ano, what a term stupid. Stupid naman talaga. Kasi hindi naman tayo nag-ano eh. Okay, sana ang pinag-uusapan natin dito yung mga cases na sino ang pumatay. Kasi meron naman talagang pumatay, hindi naman paranormal ang pagpatay eh. O sino ang nagnakaw. O sino ang may gawa ng ganitong bagay. Yun, kailangan suriin natin. Pero by default kasi, pag paranormal ang pinag-uusapan, by default, peke yan. Unless na mapatunayan mong totoo talaga. Kasi, ano eh, may mga nagsusuri kasi talaga dyan. Nagbablog ako, Olivia. Kalma. Tapos sabi ko ganun. Pero para maging fair naman, gusto ko hingin opinion mo about the video. Totoo ba na kusang gumalaw yung rocking chair? Tinanong ko siya. Ito yung sagot niya, ano? Well, I don't hear from the owner of the video that he is so much insisting for his viewers to believe that the video is of a 100% legitimate. I don't see any problem with that because for me, proving something real is showing some factual evidence. Napuputol yung napuputol yung daliri. Naniniwala ka na agad? Napuputol yung daliri ko? Kayo, naniniwala kayo napuputol yung daliri ko? Oh. Magic, di ba? Naniniwala ba kayo doon? Hindi kayo naniniwala na naputol? May factual evidence ba kayo? Common sense ang gagamitin pa rin. Katulad nga na sinabi ko kanina, di ba? Tapos, dito kasi nagkakaroon ng problem eh. Well, I don't hear from the owner of the video that he is so much insisting for his viewers to believe that the video is of a 100%. Hindi niya daw, ito ha, ang pagkakaintindi ko dito, kasi sa isip ko yung magulo kasi sa isip to eh. I don't know kung hindi lang talaga ako marunong mag-English or magulo yung English niya. Baka sa akin na may problema, kasi hindi naman ako marunong talaga mag-English. Ang pagkakaintindi ko dito, hindi niya naman daw narinig sa may-ari ng video that he is so much insisting for his viewers to believe. Dahil hindi naman daw pinipilit na maniwala na 100% legit daw yung video. 'Di ba? Pero hindi niya naman sinabi na na yung video niya ay hindi totoo. 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi natin dito kung totoo 'yung nangyari. Labas dito kung kung yung bang video, nilulusot nyo eh. Ito ang tinatawag na cognitive dissonance. Shinow niya sa video yan. So, it's up for us na i-analyze kung totoo ba yun o hindi kasi walang deklarasyon yung may-ari ng video. Pero, kahit na walang deklarasyon yun eh, sinabi niya doon, gumalaw yung rocking chair. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan yung mga palusot na ganito. Wala naman daw siyang napanood na ini-insist daw na 100% na totoo. 'Di ba? I don't see, wala daw problem doon because for me proving something real is showing some factual evidence. So, ikaw
Yung pag-iisip mo na yan, lahat ba ng nanonood doon? Iniisip ba nila na ganyan? Na, ay wala naman siyang sinabi na 100% totoo yun, so hindi kami maniniwala. Ganun ba lahat mag-isip ng nanonood? Di ba, men? Well, I'm not against you. I'm also planning to create a channel debunking these fake people on social media. But as of the moment, I don't have much time and resources. So for now, I enjoy watching people just like you who expose this type of people. But for me, if the intention is good, there is no problem with me. Salamat naman po. Pero kasi dito, ang dating mo dito kasi, sorry ma'am ha, ma'am or sir, sorry ma'am ha, nagtatanga-tangahan ka kasi dito. 'Di ba? Yung parang hindi mo pa madeklara kung fake or totoo yung paggalaw ng rocking chair ni Boss Bino. May common sense tayo. 'Di ba? At dumating man yung time na magkamali tayo doon sa common sense natin na pwedeng bawiin. Huwag kayo matatakot na magkamali. Lahat tayo nagkakamali eh. Tandaan nyo ha, katulad ako, ito, bibigyan ko ng example. Binura ko yung video ko tungkol dun sa transgender na boxing. Yun palang, ang pinagbasihan ko kasi doon, yung post ni Logan Paul. 'Di ba? Pinagbasihan ko doon yung post ni Logan Paul na sinasabi, yung yung nilaban daw doon sa babae ay lalaki. So, yun ang ginawang ko nagkulang ako ng research. Yung pala, biological woman pala yon, na abnormal yung niya, testosterone level. 'Di ba? O kita nyo na, kahit ako nagkakamali ako. Hindi naman talaga kasalanan ang magkamali talaga eh. Lahat tayo nagkakamali. Pero sasabihin nyo sa akin na yung ginawa ni Boss Bino no! Sinadya niya, ginusto niya yun eh. Kahit alam niya na yung katotohanan sa likod ng video niya, ipinilit niya pa rin ipakita sa inyo na gumalaw yung rocking chair. 'Di ba? Okay lang sana kung gumalaw yung rocking chair, natakot kayo. Tapos sinundan niya na joke lang, ako yung nagpagalaw. Yung ganon. Okay lang sana kung ganon eh, pero hindi eh. Pinagpalagay niya talagang totoo. Hindi niya naman na kailangang sabihin na, oo, sinicertify ko na 100% na totoo yung video. Hindi mo na kailangang sabihin verbatim yun eh. The fact na pinalabas mo yon at hindi mo kinlaro yung nangyari doon, pinapa-assume mo sa tao na totoo yung video. 'Di ba? Di ako naniniwala sa mga comments sa kanila kasi nakatakip mukha mo dahil sa paninira sa kapwa mo. Wala ka siguro magawa. Bakit di ka nalang magpunta doon para malaman mo kung totoo? Mag-isa ka lang. Sige, pumunta nga ako dyan sa Clark. Halatang hindi niya tinapos yung video ko. Pinakita ko nga yung video ko dyan sa Clark eh. Pinakita ko nga yung video ko dyan sa Clark. Na ako lang mag-isa nag-explore doon habang nasa labas sila Ed Kaluwag. Ano ba naman yung mga nyo? Ano bang problema sa maskara ko? Kayo nga, hindi ko nga rin makita ang mukha mo eh. 'Di ba? Letter A lang ang nakikita ko dito eh. So, by that logic, ka na rin? Hindi rin ako maniniwala sa'yo? Pwede mo namang i-check yung facts ng sinasabi ko eh. Ito may sasagutin ako dito. So ito, read natin itong ni Maximus. What is a chiropractor? A chiropractor is a trained, skilled, and licensed health professional who helps and treats patients with disorders and issues of the bones, nerves, muscle, ligaments, cartilage, and nervous system through non-invasive personalized measure and care. Dito na nga lang sablay na to eh.
For me, sablay na to eh. Ito na yung mga yung mga kiniklaim nilang nahihil. Totoo naman 'yan, may kiniklaim sila. While they do not earn a medical doctor degree and cannot write prescriptions, chiropractors are doctors of chiropractic medicine. As physicians, they diagnose and treat musculoskeletal condition. In short, degree and license holder and technically doctors ang mga chiropractitioners. Says who? Sino nagsabi? Titingnan natin kung sino source mo dito. Chiropractors use massage therapy, rehabilitate, blah, 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 blah. Heal and ease comfort for patient lower back pain, blah, 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 blah. Ang source mo, bridgeport.edu na nagtuturo ng chiro. Self-serving ito. Produkto nila yan eh. Oh, what is chiropractic? A form of complementary medicine based on diagnosis. Does World Health Organization accredit chiropractic? Tama ha? Mainstream healthcare and government organizations such as World Health Organization considered to be complementary and alternative medicine. Kasama dyan yung mga acupuncture. Di ba? Hindi talaga sila totally recognized katulad ng mga under sila ng category ng mga acupuncture. Ano pa ba yung mga alternative medicine? Yun lang ang naalala ko eh. Basta marami pang alternative medicine. And 2008 studies reported 31% of surveyed categorized chiropractic as a complementary and alternative medicine as integrated medicine and 12% mainstream medicine. May guidelines sila sa safety. Oo, kasi nga hindi naman talaga totally sila yung binibilang dun sa talagang mga sa mga medical practitioner talaga eh. 'Di ba? Under sila ng kaya pansin mo, tinanong kung does World Health Organization accredit chiropractic, hindi naman masagot ng diretso eh. Ng simple yes eh. Kailangan munang i-explain sa inyo na sila ay under ng complementary and alternative medicine. Gets mo na? Parang yan eh, yung acupuncture ba, naniniwala ka ba na nakakagaling yon? Alternative medicine yun eh. Totoo na nga naman, nakakapag-provide ng relief yon. Pero yung sasabihin mong makukure niya yung hindi. Diba? Kaya nga hindi ini-endorse yan eh. Magiging degree holder at kailangan license ang technical. Kaninong ka magkakaroon ng degree? Diba? Kanino ka magkakaroon ng degree? Doon sa mismong school din. Wala namang mismong board katulad ng lumabas yung wala, laway. Wala namang katulad nung sa PRC eh. 'Di ba sa PRC nga ganito eh. May minabasa ako dito eh. Yung di ko na makalkal kanina, gusto ko ipakita sa iyo. Sa PRC nire-require yung na-mention yung PRC, nire-require na may license sa PRC, may pre-med pa nga eh. Bago ka maging licensed chiropractor eh. Pero hindi sa mismong PRC sila mag-e-exam. Sa institusyon ng chiro mismo. Naiintindihan mo ba? Hindi siya yung talagang medical practitioner na talagang pwede mong i-endorse sa mga tao. Sana naiintindihan mo ako, no? Quick research lang ginawa ko, sir. Kung magdidigdi pero mas marami pang tungkol sa chiropractic. Marami talaga. The doctors in Chiro, kung hindi sila accredited ng WHO, ayan may safety guidelines galing mismo. Kasi nga, delikado ang chiro. Under nga sila ng ng alternative medicine. Nire-recognize sila as to be fair naman, nire-recognize nga, pero as alternative medicine, pero yung nire-recognize sila as part ng yung parang nakaka-heal talaga, yung katulad ng mga medical practitioners, no. Hindi. Hindi sila, kaya nga tinatanong ko sa'yo, ano bang institution ang nagpapa-exam dyan para maging licensed chiro yan? Chiropractors, Federation? Hindi naman yun eh. Hindi naman yun eh. Hindi naman siya,
talagang pwede mong ibalandra. Paano ba yung magandang term doon? Hindi siya yung pwede mong sabihin na talagang ano, ibang-iba kasi yan sa medical field talaga. 'Di ba? Yung acupuncture nga, pseudoscience lang yun eh. Pero under siya ng alternative medicine. Marami na akong meron akong mga ibang alam na kalimutan. Ano ba yung mga alternative medicine? I-search na nga natin. Niregulate sila ng WHO. Niregulate sila ng WHO kasi nga hindi mo naman na mapipigilan yung practice niyan eh. Alternative medicines. Example. Yan, massage, acupuncture, tai chi. Ano pa ba? Ayan o. Unproven or disproven methods used instead of standard medical treatment to prevent, diagnose, or treat cancer. 'Di ba? Alternative medicine refers to unproven or disproven. 'Di ba? Kinokontrol na lang 'yan kasi nga hindi naman na mapipigilan 'yan. Katulad ng acupuncture, culture na kasi sa oriental eh. Yang practice na 'yan eh. Siguro kung hindi naman ganoon na makakasama, ba't bibigyan ng guidelines yung chiro? Kasi alam nila kasi may risk yun eh. Magkakaroon ng microfracture yung papasok doon. Although na ang mga medical personnel ay may guidelines din, pero meron talaga nagmo-monitor talaga sa kanilang agency. 'Di ba? Itong chiropractor ang nagbibigay lang ng license diyan, yung mismong institution lang nila, hindi mismong dito nga yung meron nga dito, chiro daw ay chiropractors recognized ba ng DOH? Recognized by DOH. Ayan under din sila ng PITAC. Philippine, ano bang ibig sabihin ng PITAC? Pero hindi sila nire-recognize ng Philippine Medical Association. Pero under sila ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Ganun din. 'Di ba? Nire-regulate na lang sila ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi hindi mo naman na mapipigilan niya, kasama diyan yung mga hilot, yun lang talaga alam ko, acupuncture eh. Alam ko some of the herbals yata kasama diyan. Kaya nga 'di ba pagka tama, yung herbal yung kay Doktora Farah. Kaya nga na-demanda si doon eh. Si Doc Adam, 'di ba? Kay Doc Farah dahil in-expose niya yun na wala naman talagang healing capabilities yung inaano ni Doc Farah eh, kasi under si Doc Farah neto. Yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Wala naman na-prove yan. Ayan acupuncture, andito na pala, chiropractic, hilot, homeopathy, naturopathy. 'Di ba? Mga yan, mga hindi naman talaga ito kaya lang nire-regulate na lang kasi may industriya kasi nito, $15 billion industry ito sa US eh. Yung chiro eh. 'Di ba? Pero hindi siya proven na talagang part ng medical field. Nare-recognize siya ng DOH under dito sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Pero yung sa regular medical field na, kasi kontrahan ang opinion kasi kung pag under ka kasi na medical, nagko-corroborate kasi yung mga mga testimonies niyo ng ng mga healthcare professionals eh. Halimbawa, kung ikaw ay cardiologist, no?
Tapos pumunta ka sa isang nag-iisip ako ng sa isang orthopedic, 'di ba? Doktor sila parehas pero may specialization siya eh. Cardiologist yung isa, orthopedic yung isa. Sumasakit yung jaw mo. So feeling mo yung buto yung sumasakit, no? Sumasakit yung jaw mo. Pero pumunta ka dahil alam mo yun akala mo buto yun, 'di ba? Nagpa-check ka. Sasabihin sa'yo ng ortho, ay hindi, baka yan, sign niya na may problem ka sa heart. 'Di ba? Ngayon, magko-corroborate yun, checkin ka ng cardiologist, ay oo, parang kaya sumasakit yung jaw mo, ay basta i-research niyo yun, may yun. Hindi ko na alam kung paano yun eh, pero may relevance yun eh. 'Di ba? Hindi katulad ng hindi mo pwedeng sabihin na sinabi ng chiro ko, makakahinga, meron nga nagki-claim makakahinga ka daw ng maluwag, mawawala yung problem mo sa lungs pagka kinairo ka. Na wala namang, hindi naman magko-corroborate yun sa totoong medical personnel eh. Yung sinabi mo eh. 'Di ba? I hope nagigets mo, hindi tayo magkaaway, naglilinawan lang tayong dalawa. 'Di ba? Ang tatanungin mo doon, yes, kahit sino naman pwede naman mag-claim na ako ay accredited eh. Ako ay licensed, 'di ba? Ako ay registered. Pero ang tatanungin natin dito, sino ba ang same ba ang nag-a-accredit sa kanila nung traditional doctors natin? Hindi. Magkaiba 'yan. Kaya nga hindi na nami-mention ng Philippine Medical Association 'yan eh. Yang chiro na 'yan, buti pa nga mga physical therapist eh. Nami-mention sa Philippine Medical Association eh. Pero ito, kasi part ito ng alternative medicine. 'Di ba? Tama ba ako yung herbal alternative medicine ba 'yon? Ba't parang wala naman dito sa ano ba 'yon? Sa PITAC. Alternative medicine nga, tingnan natin. Alternative medicine. Alam niyo yung King's Herbal? Gumano ng tatay ko eh. Hindi rin recognize ng yon. Hindi rin siya recognize ng DOH. Ay, ng DOH, ng Philippine Medical Association. Pero naniniwala ang tatay ko doon. At to be fair naman, gumanda naman ang ng tatay ko doon. May diabetes yung tatay ko doon doon sa King's Herbal eh. Yun yung niya eh. Wala akong ma-search eh. Basta maraming yun, may maraming part ang yata, herbal? Kasama ba herbal? Alternative medicine herbal. Is herbal an alternative medicine? Oo, kasama siya. Yung herbal. Pero, may dyan may mga na-approve na dyan katulad ng Lagundi. Na-approve na ng yun nung time dati ng BFAD. Ngayon yata, na yata? Ano ba yung Hindi na yata BFAD ngayon eh. Bureau of Food and Drugs dati. Pero na-approve na yung Lagundi na yan. Considered na siya as gamot talaga. Hope you get my point, no? Yung sinasabi nilang yung mga ganyan, may sariling mundo kasi yan. Kaya napansin mo kanina nung nireakan ko yung si Tit R Vlog. May mga sinasabi siya doon na hindi talaga pasok sa panlasa ng medical professional eh. Katulad nung sinabi niya habang hihiluti niya. So, i-assume na lang natin na ganito ha. Ba't mo i-assume? Kailangan talaga sure dun eh. Doon sa ginagawa. 'Di ba? Ito na lang eh. Das World Health Organization Accredited Chiropractic. Ang haba ng sagot eh. 'Di ba? Hindi siya accredited siya under ng alternative medicine.
Pero i-accredit siya as part ng mainstream medicine na ganito? Hindi. Ito study lang naman to eh. Hindi siya Next tayo. Alam mo, laki na insecurity mo kay Master Gala. Do your own. Di mo kailangan siraan si Master Gala. Yun lagi sinasabi sa atin, naninira tayo lagi. Di ba? Ayan masasakit na ang sinasabi dun sa mga supporter ni FLM. Totoo po yan, Sir B. Galing kami dyan last month. Marami talagang nakalakad. Hindi kasi, kung mapapansin mo, wala ba talaga silang ability maglakad nung pumunta dyan? 'Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung maniniwala kayo, di maniwala kayo dyan. Kasi, hindi nyo alam kasi kung gaano ka-powerful ang placebo eh. Hindi nyo alam kung gaano ka-powerful ang placebo pagdating sa ganyan. Totoo nga naman yung pag hinilot-hilot ka, lalo na, ako gustong-gusto ko yun eh, pinapatunog yung likod. Yung gustong-gusto ko yun. Alam ni Olivia yun. Di ba? Pagka kinakrak yung likod. Gustong-gusto ko yun. Kaya lang, tanggap ko na wala naman talagang beneficial doon. Nakita nyo naman yung procedure. Wala naman siyang ginawa talaga. Just imagine yung daliri sa paa, pinaputok-putok niya lang. Tapos konting ganun-ganun, nakalakad namin. Ano ba? Placebo ang tawag doon. Sabi ganun nito, tungkol naman doon sa aswang. Boss, totoo po talaga, legit talaga yung kaso, walang nag-report kasi sa mata ng batas, walang aswang. So, ang tanong ko kasi dito, kung totoong may aswang na gumagala doon sa lugar, nung pinag-vlogan nung may bakit hindi man lang nare-report kahit sa barangay? Ang sabi niya, kasi sa mata ng batas, walang aswang daw. O granting na, syempre, hindi mo isusumbong. Pero yung balita man lang na may napapatay man lang ng aswang, kahit na hindi mo i-report sa pulis yun kahit na walang aswang, yung napapatay man lang, dahil ang aswang kasi kumakain yan eh. Kasi kung halimbawa kailangan mabuhay niyan, di kailangan may patayin din yan araw-araw. Ang aswang. Kahit hindi man tao, kahit yung mga livestock nila dyan, yung mga kalabaw nila, mga baka nila. 'Di ba? Pero wala naman nababalitang ganun eh. 'Di ba? Nakadepende po sa tao kung maniniwala o hindi, pero hindi. Hindi nakadepende sa tao. Kailangan natin ng facts eh. Kailangan ng facts. May pagkakataon kasi na kahit hindi naniniwala, let's say hindi ako naniniwala, pero mapapakitaan mo ako ng evidence na merong mga biktima dyan na wakwak ang dibdib, bukas ang dibdib, parang may kagat sa leeg. 'Di ba? Iba 'yon pag nakapag-present ka sa akin ng ganon, kahit hindi ako naniniwala. 'Di ba? Ang kaibahan ko lang do sa hindi naniniwala, sa mga naniniwala, pag naniwala ka kahit wala nakikita na proof, naniniwala agad. Hindi pala totoo itikbalang sinong gumaganap nun. Sila lang naman. Ito, madalas na tanong to, boss, liitan mo yung screen mo. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng liitan ko yung screen. Kasi, matagal ko na na-explain yan. Kaya, ganon, binibigay ko dun sa may-ari ng video yung pagkakataon na mapanood nyo ng buong buo. Hindi sa akin. Kasi dito sa akin, ang papanoorin mo lang yung dinadaldal ko. Reference na lang po yung second screen. Sabing gano'n neto ni isa, alam naman namin hindi totoo yung mga vlog nila, entertainment nga eh. Entertainment nga kami eh. Ano ba naman tong dahilan nyo na to na alam nyo nang hindi totoo? Kung alam nyo na hindi totoo, edi yung mga idol nyo sinasabing totoo daw, edi ginagawa kayong sinungaling nun. Alam nyo palang hindi to, sabi nila totoo daw eh, 1001% daw eh.
Paulit-ulit na lang yung iba, no? Sabi ganun, huwag kang madaldal, misteryo. Reaction video nga ang ginagawa ko, eh. Anong gusto mong gawin ko dito? Sumayaw. Magandang umaga, boss. This is not horror topic. Napansin kong collections mo sa likod. Pwede ka po ba mag-topic about MCU, Avengers in... Gusto ko sana, kaya lang nakalimutan ko na eh. Team Captain America ba or Team Iron Man? Ako mas gusto ko yung yung ni Iron Man, prinsipyo ni Iron Man. Si Captain America kasi masyadong idealistic na eh. Hindi niya naiintindihan yung kaya kampi ako kay Iron Man nun eh. Nung time na anong tawag dito? Nung time na nag-away sila nung Civil War. Si Captain America masyadong Kaya lang, ang ayoko lang kay Iron Man, gusto nilang patayin si Winter Soldier. Bakit mortal na magkaaway dati si Deadpool at Wolverine? Ay, hindi ko alam tong history na to. Hindi ko alam yung history. Magkaaway ba sila dati? Ang alam ko, Weapon X si Wolverine, kaya nga X eh. Weapon 10 siya. Yung X, di ba 10 yun? Weapon X si Wolverine, si Deadpool, Weapon 11. Gustong i-replicate yung success ng experiment kay Wolverine. Yung Weapon 11, si Deadpool naman, nung ni-reverse engineer yung procedure kay Deadpool, pumangit siya. Ang nakuha lang ni si Wolverine kasi, may lace ng adamantium yung skeleton nun, si Deadpool wala. Ang adamantium lang kay Deadpool, ito yung espada niya. Diba? Idol namin yan dito si Knight Rider Palawan. Gusto mo rin kasi makisawsaw sa mga sikat na vlogger, hindi ka pa sikat, laos ka na bungo. kung gusto kong mangyari, sana pinuri ko na ng pinuri. Ano ba? Kasimple-simpleng sumawsaw eh. Sir B, pwede mo rin bang reaction na ng mga influencer na panay promote ng online sugal? Ay, oo nga, may issue yung sino ba yun? Yung Juni Boy ba? Napanood ko yung video ni Makagago eh. Ba't naman kailangan magganon kasi sila? Malaki siguro yung offer? Yung sa online sugal? May nag-message sa akin yan eh. Yung online sugal na 20,000 ang bayad eh. Sabi ko, ba't ako hindi naman ako ganon kasikat. Hindi ko pinansin. Yung app yun eh, ipopromote mo dito sa vlog. Nagtaka nga ako eh, sa views kung ganito kaliit, interesado sila. Hindi. Para sa akin, lalo silang nasira nung nag-promote sila, naging controversial pa. Okay na sana eh. Minsan kasi pagka nakatikim ng pera at may opportunity pa uli na mas malaki ang pera, mas aanuhin ng tao eh, mas parang tatangkilikin pa rin ng tao eh. Kasi nga pera nga, 'di ba? Kaya minsan kung ikaw ay nasa taas na, hindi basta tanggap ng opportunity. Mamimili ka rin, nandun ka na sa posisyon na yun, men eh. Kasi lahat ng, dahil sikat ka na masyado, lahat ng mo, ka na eh, meron ka ng gintong kamay nun eh. Kailangan mag-iingat ka na lang sa hahawakan mo nun. Pagka sikat ka na, decision yan. Akala niya makakabuti eh. Parang masisira pa yata siya ngayon. Yung Team Payaman yan, di ba? Kasi sila eh, idol sila ng mga kabataan men eh. Dapat hindi na sila nag-engage sa ganong uri ng yung pagpo-promote. Kumikita naman kasi sila eh. Wala, nila yun eh. I don't know, bawal ba yon yung mag-promote nun? Wala kasi ako alam sa batas na ganyan eh. Anyway, so yan lang po muna ang marereakan natin.
Maraming salamat. Bye-bye. May boses na nagtatas, Bungo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagbabalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Bungo TV, isag-isag ng pagbabago. Sa karima-rimang pananaw, siya'y nagpapahayag. Mga alingas-gas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bungo TV, lihim na ibinulgar. Kamatayan ng kasinungalingan, nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin sa lipunan ng mga bulag, siya'y nagiging